walking ating mga mamamayan. Pwede kung hindi legal yung pagbenta. Kung hindi legal yung pagbenta, pwede po. Ang masasabi ko, nasan yung pera ng Toto? Ganito yun sa Toto. Nag-work lang yun kung nagtitiwala tayo. Pag nawala ng tiwala ang tao dun sa proseso, hindi na legal. Wala nagtataya! Hindi na tataya sa gano'n. Wala nagtataya ng Toto! Kaya ang ikaya ko, huwag kang kumaya sa Toto. When ito po ay paraan na sila tawag na civil disobedience. Pag sila nakaupo! Hindi tayo nagtitiwala dun sa proseso. Satisfied na opinion ng COA. O, 20-20 ha! Medyo mas complicated. Wala nga rin. Hindi ibig sabihin doon na yung notice of disqualification ay resolved na. Pero kinikilala ng COA na ginagawa ng Office of the Vice President na tama ang inspiration nila. At sumusunod sila sa pamamaraan ng liquidation at challenge to liquidation. So ibig sabihin, kahit yung notices of disallowance, sumusunod sila sa proseso. So ibig sabihin, ang OPP sumusunod sa patakaran. Ngayon, yung mga hindi pa resolve, may panahon para i-resolve ba yun? And therefore, hindi pa siya decision pa. In other words, contested pa. Sa mga abogado, ang tawag namin dito, controverted. Pagkakunwari, ang isang tao may sinabi, for example, mataba si Mr. X. Pag sumagot si Mr. X, hindi ako mataba. Ibig sabihin, controverted. Kailangan magpresenta na ng ebidensya. So, ganun po yung nangyayari sa notice of disallowance. Sa na-liquidate ang OPP, sabi ng COA, hindi tama ang liquidation. Ang gagawin ng OPP, magpipresenta ng ebidensya o ng batas na tama yung kanila. May panahon para gawin ito, 6 na buwan. Kung wala pang desisyon sa 6 na buwan ngayon, kung wala pang desisyon, within that time period, hindi pa final. Ibig sabihin, controverted pa. Yung sinasabi na notice of disallowance ay hindi pa final at hindi pa gagamit na ebidensya doon sa paratang ng mga kongresista. Tumaas na yun. Hindi naman kapag-ataka eh. Kasi nagdepende sila sa foreign direct investments. Yung foreign direct investments, ang ginawa nilang dahilan, parang sa biyahe-biyahe na nangyari. Wala pong returns. Ibig sabihin, yung mga investors na hindi expect natin, hindi dumating. Yung mga investors, hindi nag-invest. Since walang mga bagong negosyo, yung tinatawag nilang 6% growth ay yung paglalaki lang ng mga negosyo ng mga kaibigan ni Costi. Mas ang unemployment dahil walang bagong trabaho pumapasok. Walang bagong negosyo. Oo, may 6% growth. Pero nararamdaman niyo ba yun? Wala! Umina yung peso, hindi naman nila pinapansin. Ang mga OFWs, ramdam nila yung pagtataas ng presyo dito sa Pilipinas. Kasi tumaas nga yung exchange rate, pero mas madaming pesos na kailangan mo para bilhin yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. So tama po kayong magtanong, bakit ganun yung unemployment rate natin? Nasaan yung pinangako ninyong economic prosperity? Nasaan yung lahat ng pangako ng kampanya? Tunay nga, naputol tayo. Kami nasa dito na nasa wala talaga. Totoo po ba na-stroke sa Maluslos? Wala po tayong information. Sana! Sana! So maraming salamat. Hindi lang dahil